Isang araw habang nakaupo ang ulilang bata na si Zenos sa gilid ng daan ay nilapitan siya ng adventurer na si Aston na siyang leader ng party na tinatawag na Golden Phoenix. Dahil may kaunting nalalaman siya sa healing magic ay inalok siya na sumali sa party kahit nakatira lang siya sa escorter area ng kanilang kaharian. Nagsilbi siyang support sa mga operasyon ng kanilang party pero hindi nakikita ni Aston ang kanyang mga nagagawa. Iniisip nito na wala talaga siyang silbi kaya isang araw ay napagpasyahan nito na tanggalin na siya sa party. Sinubukan pa niya na magpaliwanag na marami siyang naitutulong sa party ngunit hindi pa din siya pinaniwalaan ni Aston. Wala na siyang nagawa kundi tanggapin na lang ang isang gold coin na severance pay umano niya at umalis na siya. Ilang sandali lang pagkalabas niya ay bigla siyang may narinig na ingay. Nasaksak pala ng isa sa slave trader ang kanilang bihag na elf. Nang makita niya ang nag-aagaw buhay na elf ay napagpasyahan niya na bilhin ito sa mga slave trader gamit ang ibinigay sa kanyang gold coin. Pumayag na lang ang leader dahil alam nito na hindi naman na magtatagal pa ang elf. Kaagad na pinagaling ni Zenos ang elf kaya nagulat ang elf dahil ang akala niya ay katapusan niya na. Nagpakilala ito sa pangalang Lily at dahil tumutunog na ang tiyan nito ay pinakain muna ito ni Zenos. Pero dahil wala na siyang pera ay ito na lang muna ang kanyang inorderin ng pagkain. Dito na din nalaman ni Lily na parehas pala silang wala ng bahay na mauuwian. Biglang may pumasok na lizardman na nanghihingi ng tubig at may pinsala sa braso. Kagad naman itong binigyan ni Lily ng tubig at hindi din nagdalawang isip si Zenos na pagalingin ito. Dahil dito ay sobra itong nagpasalamat kaya hindi din ito nagdalawang isip na bayaran si Zenos. Dito na naisip ni Zenos ang ideya ng pagbubukas ng isang klinik. Isa sa rason dito ay natuwa siya nung pinasalamatan siya kanina ni Lily at kahit kailan ay wala pa ni isa ang nagpapasalamat sa kanya. Dahil hindi siya makakakuha ng lisensya sa kadahilan ng taga-escorter lang siya kaya isang illegal na klinik ang may tatayo niya. Gayunpaman ay hindi pa din nagdalawang isip si Lily na sumama sa kanyang itatayong klinik dahil siya naman na umano ang master nito. Nagtungo sila sa Ruin Street para maghanap ng abandonadong bahay na pwede nilang tirahan at magsisilbi din nilang klinik. Ilang sandali lang ay may nakita silang mansyon at dahil maayos pa ito ay ito na mismo ang pinili ni Zenos. Ang problema ay may nakatira palang wraith dito na nagngangalang Carmilla. Gusto nito na atakihin si Zenos ngunit marami na palang nakalaban si Zenos na mga kagaya kay Carmilla at hindi na ito umuobra sa kanya. Nagpalabas ito ng marami nitong alagad kaya gumamit na si Zenos ng high heel. Dahil dito ay pumayag na lang ito na gamitin nila ang first floor at sa kanya umano ang second floor. Plano ni Zenos na hindi ipaalam sa publiko ang kanyang klinik pero sigurado siya na may mga magiging pasyente pa din sila. Biglang dumating ang lizardman na tinulungan nila kagabi at inaasahan na din pala ito ni Zenos. Dito na ito nagpakilala sa pangalang Zond at kasama din ito ang kanyang kapatid. May sugat din ito sa braso at alam ni Zenos na may lason ng kumakalat dito. Bagamat kaya niya itong mapagaling ay may kamahalan ng kanyang singil. Dahil dito ay nagpakilala na ang kanyang pasyente na si Zophia the Swift. Hindi akalain ni Zenos na magiging pasyente niya kagad ang leader ng mga lizardmen at isa sa pinakaimportanteng personalidad sa escorter area. Sinabi niya kung bakit may kamahalan ng kanyang singil at ito ay dahil hindi lang niya puputulan ang kamay ni Zophia kundi papatubuin din niya ito ulit. Hindi makapaniwala sila Zophia na makakaya itong magawa ni Zenos hanggang sa matagumpay nga itong nagawa ni Zenos. Biglang nakita ni Zond si Carmilla na nag-aabang pala na magkamali si Zenos sa operasyon. Dahil bumilib ng husto si Zophia kay Zenos ay sinigurado niya na irerekomenda ang klinik ni Zenos sa kanyang mga tauhan. Inaasahan na din ni Zenos na may iba pa silang magiging pasyente kaya isang gabi ay bumisita nga ang mga Wolf Beast team kasama ang kanilang leader na si Linga. Pero hindi bilang mga pasyente kundi para iligpit si Zenos na siyang dahilan umano bakit hindi nila matalo-talo ang mga lizardmen. Ngunit kahit anong gawin nila ay hindi tumatalab kay Zenos ang kanilang mga atake. Naisip ni Linga na sirain na lang nila ang mga gamit kaya binalaan sila kaagad ni Zenos. Dito na nagpakita si Carmilla na galit sa kanilang ginagawa. Buti na lang ay napakiusapan pa ito ni Zenos at bumalik na lang ito sa taas. Dahil napasunod ni Zenos si Carmilla ay nakuha niya ang respeto ni Linga kaya itinuring tuloy siya na master ng mga ito. Kinabukasan mismo ng umaga ay binisita naman siya ng isang orc dahil nais umano siyang makaharap ng kanilang leader na si Lo. Nang malaman niya ang sitwasyon ni Lo ay hindi na siya nagdalawang isip na ponlakan ng imbitasyon nito. Nang makaharap niya na ito ay inis kanya ang loob ng katawan nito at nalaman niya na may magic stone pala sa loob ng tiyan nito.
Isa umano itong explosive magic stone na nilunok nito sa pag-aakalang isa itong rice ball. Akala ni Zenos ay may lalabas pa din ito ni Lo kung dumumi ito kaya sinabi ni Lo na kaya hindi siya pwedeng gumalaw ay dahil sa sabog ang magic stone kung mag-alaw ito. Ang problema ay ayaw siyang iwan ng kanyang mga tauhan kaya plano niya na i-donate na lang kay Zenos ang kanyang mga ari-arian. Dito na nagpa siya si Zenos na tanggalin sa tiyan ni Lo ang magic stone at katapos ay pinasabog niya na din ito. Dahil dito ay nagustuhan na din siya ni Lo at nangako ito na proprotektahan siya kahit na anong mangyari. Simula ng mga araw na iyon ay napansin nila ni Lily na parang napapadalas na ang pagbisita ng mga ito sa klinik kahit wala naman silang pinsalang natatamo. Alam ni Carmilla na nag-aagawan na ang mga ito para makuha si Zenos. Kaya siguradong malapit nang dumating ang araw ng kanilang sagupaan para malaman kung sino ang karapat-dapat kay Zenos. At tama nga ang kanyang hinala dahil makalipas lang ang ilang araw ay nagtipon-tipon ng mga ito sa abandonadong stadium para maglaban-laban. Nagulat naman sila nang magpakita din dito si Zenos pero nilinaw ni Zenos na wala siyang balak na pigilan ng mga ito. Dahil dito ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at nagsimula na sila sa kanilang rambulan. Lumipas ang ilang oras ay dito na nila napagtanto na parang hindi sila nababawasan. Pinapagaling pala ni Zenos ang kanilang mga natatamong pinsala kaya nakakabalik lang sila sa labanan. Nilinaw ni Zenos na wala siyang balak na tumigil kung hindi din titigil ang mga ito. Dahil alam ng mga ito na wala nang saysay pa kung magpapatuloy pa sila ay napagpasyahan nila na tumigil na lang. Simula nun ay nagkasundo-sundo na ang tatlong lahi dahilan para matigil na din ang agawan nila sa mga teritoryo. Napansin ito ng commander ng Royal Knight kaya ipinatawag niya ang kanyang vice commander na si Krishna. Nalaman niya na may isang individual ang pumagitna para magkaayos-ayos ang tatlong lahi at nais niya na alamin ni Krishna kung sino ito. Kung totoo man ito ay kailangan nila itong madakip dahil baka maging banta pa ito sa seguridad ng kanilang bansa. Kasalukuyan namang nagpapagamot sila Zophia at Zon kay Zenos. Nakaengkwentro pala nila kagabi si Krishna na kilala din sa tawag na Iron Rose. Biglang napatawa si Carmilla dahil alam niyang malaking problema kay Zenos kung pati siya umano ay pag-interese ni Krishna. Pagsapit ng hapon ay nagsimula ng mag-imbestiga si Krishna sa Escotter area at nakita niya mismo na totoo nga na nagkaayos-ayos na ang tatlong lahi. Sinubukan niyang magtanong sa isang lizardman pero dahil alam nito na ayaw ni Zenos na may makaalam na iba tungkol sa kanya ay hindi ito sumagot sa kanya. Biglang dumating sila Zophia dahilan para mapilitan si Krishna na tumakbo. Hindi siya makapaniwala na gumaling kagad ang natamong sugat ng mga ito sa kanya. Ilang sandali lang ay napagtanto niya na parang hindi na pamilyar sa kanya ang lugar. Nang makita niya ang bahay nila Zenos ay minabuti niya na magtanong muna dito paano siya makakabalik. Nang makita niya si Lily ay inakala niya kagad na bihag ito ni Zenos kaya kaagad niyang inatake si Zenos gamit ang kanyang magic gun. Hindi niya akalain na dito lang niya makikita ang isa din sa matagal niya nang hinahanap. Kaagad namang nilinaw ni Lily na hindi siya bihag ni Zenos kundi iniligtas siya nito. Dito na napagtanto ni Krishna na mali ang kanyang ginawang pag-akusa kaagad kay Zenos. Buti na lang ay hindi tinablan si Zenos dahil gumamit siya ng defensive magic. Inakala ni Krishna ay isa siyang kilalang Grand Sorcerer dahil ang pagkakaalam nito ay hindi kayang sanggain ng defensive magic ang magic gun nito. Dito na din ito nagpakilala kaya napatawa na lang si Carmilla dahil parang magkakatotoo na ang kanyang hula. Sinabi ni Krishna ang kanyang misyon na hanapin ang mediator na nagpahinto sa gulo ng tatlong lahi dahilan para mabahala na sila Zenos. Iniisip nila Krishna na nagtataglay ng matinding kapangyarihan ng mediator na ito kaya posibleng maging problema ito ng bansa sa hinaharap. Kahit sinusubukan nila Zenos at Lily na ipaliwanag ang totoo ay hindi pa din nila makumbinsi si Krishna. Nais sana ni Zenos na pauwiin na ito at tutulungan niya na lang ito sa direksyon ngunit matapos nitong makita ang higaan ay napagpasyahan nito na magpalipas na lang ng gabi dito. Nang makatulog si Lily ay nabanggit ni Krishna ang tungkol kina Zophia na napagaling kagad ang ibinigay niya na pinsala sa mga ito. Alam niya na may agitator na kakampi ang mga ito at gusto din niya itong mahuli kasama ang mediator. Napansin ni Zenos na parang masama talaga ang tingin ni Krishna sa mga taga-escorter kaya tinanong niya na ito. Dito na naikwento ni Krishna ang tungkol sa kanyang ina na pinatay sa escorter. Palagi itong bumibisita sa escorter para magpakain pero isang araw ay bumalik ito na isa ng bangkay. Ito ang rason bakit napagpasyahan niya na magiging invincible hero siya na may kakayahan na maghatid ng hustisya. Nagsumikap siya hanggang sa maging pinakabatang vice commander siya sa kasaysayan ng Royal Knights.
Binansagan siyang Iron Rose pero dahil na din siguro ito sa kanyang mukha. Dahil simula nung masawi ang kanyang ina ay nahirapan na siyang ngumiti pa. Kinabukasan ng umaga pagkaalis ni Krishna ay bumisita naman si Zophia para magpagamot muli. Ngunit ilang sandali lang ay biglang bumalik si Krishna dahil nawala na naman ito kaya napahanda sila pareho ni Zophia. Sinubukan nila na sabihin na liligaw din si Zophia kaya napadpad ito dito. Kagad namang nagtanong si Krishna tungkol sa mediator at baka ito din ang nangunguha sa mga bata na iniimbestigahan nila. Dito na sinabi ni Zophia na ang kanyang hinahanap ay isang aristocrat at ito ay si Calendor. Hindi siya kagad naniwala at dito na pumagitna sa kanila si Zenos. Wala nang nagawa si Zenos kundi sabihin ng totoo na siya ang mediator na hinahanap ni Krishna. Sa una ay hindi muna naniwala si Krishna dahil ang pagkakaalam niya ay defense magic ang specialty ni Zenos at hindi healing magic. Pero matapos magpaliwanag ni Zenos ay napagpasyahan niya na umalis na lang. Base sa direksyon nito ay naisip kaagad ni Zenos na pabalik na ito ng kapital. Bibisita pala ito kay Calendor para suriin ang mansyon at masigurado kung nagsasabi ba ng totoo si Zophia. Sinamahan siya ni Calendor sa paglilibot at wala siyang nakitang kaina-hinala sa mansyon. Ngunit nang makikigamit na sana siya ng banyo ay dito niya na nadiskubre ang sekretong daan. Pagkapasok niya dito ay nagulat siya nang makita ang maraming bata na nakagapos. Ngunit biglang may umatake sa kanya at ito pala ay si Calendor na hawak-hawak ang kanyang magic gun. Muli siyang pinunterya kaya sa isip-isip niya ay hindi niya na siguro matutupad ang kanyang pangarap. Nang tutuluyan na sana siya ay bigla namang dumating dito sila Zophia at Zenos na siyang ikinagulat ni Calendor. Sa isip-isip niya ay hindi naman magiging problema kung ililigpit niya sila Zenos. Sunod-sunod niyang inatake si Zenos ngunit hindi ito tumatalab kay Zenos. Dahil sa kanyang pagkataranta ay nalaglag niya tuloy ang magic gun dahilan para makuha ito ni Zenos. Pinunterya ito ni Zenos pero dahil sa limiter ay alam niyang buhay pa ito. Katapos ay pinagaling niya si Krishna na hindi makapaniwala sa taglay niyang healing magic. Pagkaakyat nila kasama ang mga bata ay tinanong ni Krishna si Zenos kung bakit umano siya nagpunta dito. Sinabi lang ni Zenos na maniningil lang siya dahil hindi pa pala nagbabayad si Krishna. Dahil dito ay napatawa ng malakas si Krishna at sa pagkakataon na ito ay muling bumalik ang mga ngiti sa kanyang mukha. Isang araw matapos magamot ni Zenos si Zond ay umalis siya para sa house call service. Habang inihahanda ni Lily ang kanilang hapunan ay dumating si Zophia na hinahanap si Zenos. Dahil wala si Zenos ay napagpasyahan ito na maghintay sa pagbabalik ni Zenos. Ilang sandali lang ay dumating din si Linga at sinundan ito ni Lo. Matapos magluto ni Lily ay lumabas muna siya para asikasuhin naman ang kanyang mga nilabhan. Dahil hindi makapaghintay nila Linga sa hapunan ay tinikman nila ang niluto ni Lily. Ang problema ay nasarapan sila ng sobra dito kaya hindi nila sinasadya na maubos ito. Pagkapasok ni Lily ay kaagad silang pinagpaliwanag nito. Bagamat nangako sila na tutulong sa pagluluto uli ay kulang na pala ang mga sangkap na mayroon si Lily. Biglang nagpakita si Carmilla kaya kaagad na humingi ng tawad dito sila Linga. Pinakuha sila ni Lily ng mga kulang na sangkap at kaagad naman silang umalis para sundin ang utos ni Lily. Pagsapit ng hapon ng pauwi na si Zenos ay may nakasalubong siyang demi-human na parang may dinaramdam sa kanyang tiyan. Ang problema ay naabutan ito ng kanyang amo na kanina pa naghahanap sa kanya. Dahil sa galit nito ay dinala siya sa sementeryo para dito siya parusahan. Wala silang kaalam-alam na may nag-ambala pala silang masamang espiritu. Sumanib ito sa demi-human kaya ilang sandali lang ay bigla na lang inatake ng demi-human ang kanyang amo. Kagad itong nagtatakbo palayo at nagkasalubong sila ni Zenos. Nang makalapit ang demi-human ay muli itong umatake kaya dito na ito nilabanan ni Zenos. Kahit sobrang bilis nito ay hindi pa din ito magawang makapatama kay Zenos hanggang sa tumilapon ito sa lakas ng impact ng kanyang atake. Nilapitan ito ni Zenos at hinayaan na makakagat sa kanya para mapilitan na lumabas ang masamang espiritu. Dahil nagmamakaawa sa kanya ang amo ng demi-human ay nakipagkasundo siya dito. Bilang kapalit ng kanyang tulong na mapagaling ang sugat nito ay nais niya na makuha dito ang demi-human. Kagad naman itong pumayag at matapos niya itong mapagaling ay umalis din ito kagad. Nang magising ang demi-human ay sinabi ni Zenos na nabili niya na ito sa dati nitong amo. Nagpakilala ito sa pangalang Till at pinahubad niya ito para masuri ang katawan nito. Nalaman niya na may gallstone pala sa tiyan nito na siyang dahilan ng nararamdaman niyang sakit. Tinanggal niya ito at dito na nawala ang sakit na nararamdaman nito.
Bilang kapalit sa kanyang tulong ay nagpatulong siya kung saan makikita ang halaman na hinahanap niya. Buti na lang ay may alam si Till kung saan nila ito makukuha at dahil ito na ang nagsilbing bayad ni Till ay pinunit niya na ang kanilang kontrata. Ilang sandali lang pagkadating niya ng bahay ay dumating din ang tatlo dala-dala na ang mga sangkap na kailangan ni Lily. Kagad nila itong inihanda at nalaman naman ni Carmilla na may bagong nakilala si Zenos. Isang araw ay napagpasyahan nila Aston na subukan na manligpit ng mga Firefox para magkaroon sila ng tsansa na mapalapit sa isa sa 7 Great Nobles. Nang makaharap na nila ang mga Firefox ay hindi na sila nagsayang pa ng oras at kaagad nilang nilabanan ang mga ito. Akala nila ay magiging madali lang ito ngunit paglalaroan lang pala sila ng mga Firefox. Dahil halos silang lahat ay may tinamo ng mga pinsala kaya napilitan na lang si Aston na umatras muna sila. Dito lang nila napagtanto kung gaano ka-importante ang isang healer katulad ni Zenos. Minabuti nila na maghanap ng healer at ang napili nila ay si Umin. Muli nilang pinasok ang kuweba sapagkat kailangan na nilang dalhin ang mga Firefox kay Lord Fennel. Gusto pala ng anak ni Lord Fennel na matanggap na regalo sa kanyang kaarawan ay isang scarf na gawa sa balahibo ng Firefox. Ngunit pagkapasok nila ay inunahan sila ng atake ng mga Firefox dahilan para mapuruhan si Andres. Ang isa pang problema ni Aston ay hindi siya makalaban ng maayos kaya napilitan na naman sila na umatras. Dahil hindi kaya ni Umin na pagalingin ang natamong sugat ni Andres ay dito na napansin ni Aston na simula nang paalisin niya si Zenos ay dito na nagumpisa na mahirapan sila. Ngunit nawala na ng gana sa kanila si Lord Fennel dahil natapos na lang ang birthday ng anak nito ay hindi pa din nila nagagawa ang kanilang trabaho. Umisip siya ng dahilan at plano niya sana na isisi kay Zenos bakit sila nabigo ngunit bigla niyang naalala na hindi pala pwedeng malaman ng iba na may miyembro sila na galing sa S-Quarter. Humingi na lang siya ng isa pang pagkakataon at sinabi niya lang na maghahanap siya ng papalit kina Andres. Naisip niya na ibalik muli sa party si Zenos at sigurado siya na matutuwa ito ng sobra. Para mapadali ang kanilang paghahanap kay Zenos ay napagpasyahan niya na magpatulong sa tatlong demi-human leader. Una nilang nilapitan ay si Zophia ngunit matapos nitong malaman kung sino ang kanilang hinahanap ay napatawa lang ito ng malakas. Alam ni Aston na hindi na nila makukumbinsi pa si Zophia kaya pinuntahan na lang nila si Linga. Ngunit katulad kay Zophia ay pinayuhan lang sila ni Linga na umuwi na lang. Pero pinuntahan pa din nila si Lo kaya binalaan tuloy sila nito na magbabayad lang sila sakaling guluhin ulit nila si Zenos. Hindi makapaniwala sila Aston na naging kaibigan ni Zenos ang tatlong leader. Ilang sandali lang ay nakita nila sa di kalayuan si Zenos kasama si Lily. Kagad nila itong tinawag para pabalikan sa party ngunit hindi na interesado pa si Zenos. Pwede naman siyang sumama sa susunod kung mayroon siyang libreng oras pero kailangan ng magbayad nila Aston. Sa galit ni Aston ay sinugod niya si Zenos ngunit napigilan siya ni Krishna na saktong kararating lang. Hinahanap pala nito si Zenos pero kahit naligaw na naman siya ay napakinabangan niya naman ito dahil natagpuan niya si Zenos. Balak niya na dalhin si Aston sa pinakamalapit na estasyon kaya itinuro ni Aston si Guile para makatakas siya. Pagka-uwi nila Zenos ay binisita siya nila Zophia kaya napag-usapan nila si Aston. Pinasundan pala nila ang mga ito baka may gawin silang hindi maganda pero bigla na lang silang nawala. Ang ikinababahala nila ay baka lumapit ang mga ito sa underground guild. Mga iligal ang kanilang ginagawa pero hindi basta-basta ang presyo na kanilang hinihingi. Pero may naalala si Zophia na tumatanggap ng trabaho sa isang kondisyon kahit walang bayad at tinatawag itong guide. Wala silang kaalam-alam na kasalukuyan na palang kausap ni Aston ang kanilang tinutukoy. Sa kagustuhan ni Aston na maghiganti ay pumayag siya na sa kanya subukan ang bagong magic stone nito. Makalipas ang ilang oras nang makatulog na si Lily ay nagkwentuhan muna sila Zenos at Carmilla. Naikwento ni Carmilla ang mga panahong nabubuhay pa ang Demon Lord. May sorcery noon na ginagamitan ng special magic stone na magsisilbing core para makalikha ng golem. Plano sana ni Zenos na matulog na ngunit bigla silang nakaramdam ng malakas na pagyanig. Kagad na lumabas si Carmilla para tingnan ito at nagulat siya nang makita ang golem na katatapos lang nilang pag-usapan ni Zenos. Pagkalapit ni Zenos dito ay dumating din dito sila Zophia. Dahil marami na ang nagtamo ng pinsala sa pagwawala ng golem ay inutusan niya ang tatlo na tipunin ng mga ito sa iisang lugar. Nasa di kalayuan naman ang guide na tumulong kay Aston at gusto nitong makita kung ano ang mga gagawin ni Zenos. Nang matipo na ang mga sugatan ay ginamit ni Zenos ang high heel para sabay-sabay silang pagalingin. Dahil sa kanyang ginawa ay naisip kagad ng guide na isa siyang elite class o mas higit pa dito.
Pero hindi ito nababahala dahil hanggat hindi niya nagagawang pigilan ng golem ay wala ding silbi ang kanyang ginagawa. Matapos niyang pagalingin ang mga sugatan ay napagpasyahan niya na harapin na ang golem. Dahil dito ay naghanda din ng tatlo para tulungan siya sa pakikipaglaban. Pinaatake niya ang mga ito at gamit ang kanyang kapangyarihan ay pinabilis at pinakunat niya ang katawan ng mga ito. Kaya kahit napupuruhan sila ng golem ay hindi nila ito masyadong iniinda. Sinabihan sila ni Zenos na punteryahin ang mga paa ng golem. May batang demi-human pala sa di kalayuan at nagulat si Zenos na prinotektahan ito ng golem. Pagkaalis ng batang demi-human ay inumpisahan niya ng suriin ang golem at dito niya na nalaman na nasa loob pala nito si Aston kasama ang Magic Stone. Alam niya na hindi niya nakakailanganin pa dito ang tatlo kaya pinalayo niya na ang mga ito. Naalala niya ang narinig niya dati kay Gail na kaya gustong-gusto ni Aston ng kayamanan at kapangyarihan ay dahil namatayan pala ito dati ng nakababatang kapatid na babae matapos hindi nito mabili ang gamot na kailangan ng kanyang kapatid. Pagka-atake ng golem ay sinimulan niya na din ang pag-atake dito. Matapos niyang maputol ang mga kamay nito ay sinunod niya ang dibdib kung saan andito si Aston. Inatake niya ito ng paulit-ulit pero nagulat ang guide dahil sinusubukan niya pala na tanggalin si Aston sa Magic Stone habang ginagamitan niya din ito ng healing magic. Ilang sandali lang ay pinunterya niya na mismo ang Magic Stone na nasa dibdib ni Aston at matagumpay niya itong natanggal. Akala ni Aston ay papatawarin na siya ni Zenos ngunit isa pala sa dahilan ni Zenos bakit siya binuhay ay para makapaghiganti ito. Nang magkamalay siya ay wala na dito si Zenos at si Krishna na ang kanyang kasama. Dahil sa kanyang mga nagawang kasalanan ay kinakailangan na siyang dakpin ni Krishna. Pero may pinabigay sa kanya si Zenos at ito umano ang kanyang severance pay. Napagpasyahan naman ng guide na magtago muna pero alam niya na balang araw ay magkakaharap muli sila ni Zenos. Makalipas ang ilang oras ay bumisita si Krishna kina Zenos at napag-usapan nila ang naging investigasyon niya sa mastermind sa nangyari kay Aston. Bagamat wala pa siyang klarong impormasyon ay nalaman niya na tinatawag itong guide. Gusto ni Zenos na matandaan ang pangalan na ito dahil kung magkita sila ay siguradong sisingilin niya ito. Dahil napagod silang lahat sa pakikipaglaban sa golem ay naisipan ng mga demi-human na yayain si Zenos na maligo sa hot spring. Hindi na nakatanggi pa si Zenos kaya kinagabihan ay nagtungo din sila kaagad sa hot spring. Sakto namang andito din si Umin kaya nang makita nito ang mga demi-human kasama si Krishna ay medyo nasorpresa ito na sama-samang naliligo ang magkakaibang lahi. Kinabukasan ng umaga ay bigla na lang may sumabog kaya dali-dali itong tiningnan ni Umin. Nasabugan pala ang may-ari habang naghahanda ito ng almusal. Sinubukan itong pagalingin ni Umin ngunit hindi sapat ang kanyang kakayahan para tuluyan itong mapagaling. Dumating dito si Zenos at matapos niyang makita ang kalagayan ng may-ari ay pinagaling niya muna ito bago sila umalis. Hindi makapaniwala si Umin sa ginawa ni Zenos kaya pagkabalik niya ay kaagad niyang ipinaalam sa kanyang uncle na si Dr. Becker ang tungkol kay Zenos. Sa una ay hindi muna naging interesado si Becker kay Zenos pero nung malaman niya ang tungkol sa suot-suot na itim na coat ni Zenos ay biglang nagbago ang kanyang isip. Habang hinahanap na nila si Zenos ay sumampong bigla ang sakit ni Becker kaya dinala ito ni Zon kay Zenos. Nang sinuri ito ni Zenos ay nadiskubre niya na may red lung ito na katulad ng sakit na kumalat nung nakaraang pandemya. Dito na biglang bumangon si Becker at napagtanto niya kaagad na kaharap niya na ang hinahanap nila. Dumating din dito si Umin kaya nakumpirma niya na ito nga ang tinutukoy ni Umin. Gayunpaman ay hindi nangyari ang kanyang inaasahan dahil inakala niya pala na kilala niya ang tinutukoy ni Umin dahil sa itim na coat. Sinabi ni Zenos na sa kanyang teacher ang quote na ito pero hindi niya alam ang pangalan ng kanyang teacher dahil ni minsan ay hindi ito nagsabi ng kanyang pangalan. Napagpasyahan ni Becker na dalhin si Zenos sa Royal Institute of Healing para maipasok siya sa Royal Hospital. Biglang dumating sila Zophia dahil nakataas pala ang pulang bandila senyales na may nanggugulo kay Zenos. Dahil sa pagkakaisa ng mga demi-human para protektahan si Zenos ay lalo lang naging interesado si Becker na kunin si Zenos. Pumayag naman si Zenos sa alok ni Becker dahil iniisip niya na iligal ang kanyang klinik at kailangan niya ng backer na katulad kay Becker. Kinabukasan mismo ng umaga ay dinala siya kagad sa Royal Institute of Healing. Pagkadating nila sa opisina ni Becker ay dito na nilinaw ni Becker ang rason bakit niya kinuha si Zenos at ito ay may hahanapin umano siyang nawawalang healer. Ipapakilala siyang special research students para mas madali siyang maka-attend ng iba't ibang programa sa Royal Hospital. Maliban dito ay gagamitin niyang pangalan dito ay Zeno na kunwaring kababalik lang galing abroad.
Dinala siya ni Umin sa dorm at kasama niya pala sa kanyang kwarto si Lily na kunwaring kapatid niya para payagan ito na manirahan din sa dorm. Pagkaalis ni Umin ay nagpakita si Carmilla na sumama din pala kay Lily. Katapos ng kanyang orientation ay nagsabay na sila ni Umin na kumain at ipinaliwanag din ito sa kanya kung paano siya makakakuha ng healer's license. Maraming nabanggit sa kanya si Umin na iba pang impormasyon hanggang sa matanong niya na ang tungkol sa nawawalang healer. Nagngangalan umano itong Alfred na upperclassman ni Umin at isang advanced healer. Deputy head din ito ng laboratory at isa sa kinikilala ni Becker na may pinakamalaking ambag sa paglikha ng gamot sa Redlong. Biglang dumating si Professor Goldran na siyang Vice Director ng Royal Hospital at isang Class 7 advanced healer. May hinala si Umin na posibleng may kinalaman si Professor Goldran sa pagkawala ni Alfred. Isang buwan matapos maging miyembro si Alfred ng Goldran faction ay bigla na lang itong nawala pero pilit itinatanggi ni Professor Goldran na may kinalaman siya dito. Biglang lumapit kay Umin ang kanilang kaklase na si Crescent na isa ding miyembro ng Goldran faction. Unang tingin pa lang nito kay Zenos ay makikita kaagad sa kanya na ayaw niya kay Zenos. Ayon kay Umin ay lumaki ang ulo nito simula nung mapabilang ito sa Goldran faction. Ipinakita dito ang araw nung sinubukan ni Zenos na buhayin ang isang patay. Pero naabutan siya ng kanyang master at pinayuhan siya na ilaan ang kanyang kapangyarihan para manggamot lamang. Hindi lang pala siya ang taga-escorter na tinuruan ng kanyang master dahil tinuruan din ito ang kanyang kaibigan na si Veritra. Pagkasimula ng kanilang klase ay naging topic nila ang mga undead. Tinanong sila ng kanilang instructor kung sino na sa kanila ang mayroon ng nakalaban na undead dati. Dahil dito ay kaagad na nagpakitang gila si Crescent dahil mayroon na umano siyang napatay na 30 undead. Tinanong niya si Zenos para sana ipahiya ito ngunit wala siyang kaalam-alam na mas marami pang napatay si Zenos kumpara sa kanya. Sinabi lang ni Zenos na hanggang 30 lang din ang kaya niyang mailigpit ng sabay-sabay para parehas lang sila ni Crescent. Ikinagulat ito ni Crescent dahil hindi pala sabay-sabay na nailigpit ni Crescent ang mga undead na katulad ng sa kanya. Kaya kahit ang kanilang instructor ay hindi din makapaniwala sa naging karanasan niya sa mga undead. Sa sumunod na klase ay tumabi sa kanya si Crescent para bantayan siya. Topic nila sa klase ay ang tungkol naman sa mga magic circle. Dahil dito ay nagpakitang gilas na naman si Crescent sa pagdrawing ng magic circle. Gusto niya na ipahiya na naman si Zenos kaya pinagdrawing din niya ito. Ngunit matapos magdrawing ni Zenos ay nagulat ang kanilang instructor dahil hindi pala basta-basta ang magic circle na ito. Matapos maipaliwanag ni Zenos ang ibig sabihin ng magic circle ay kaagad siyang inalok ng kanilang instructor na sumali sa laboratory nito. Mabilis namang nakarating kay Professor Goldran ang tungkol kay Zenos at dahil saktong may mga undead ang nagpakita sa Sula Graveyard ay iniutos niya na obserbahan muna si Zenos bago nila ito ipasok sa kanilang grupo. Pinangunahan ni Crescent ang pagpuksa sa mga undead at ito din ang inatasan na obserbahan si Zenos. Sa una ay nagagawa pa nilang matalo ang ibang undead ngunit nang dumami na ang mga ito ay natakot na si Crescent. Dahil dito ay minabuti ni Zenos na gumamit ng kanyang high heel para puksain ang mga undead. Pero inako ito ni Crescent para hangaan siya ng kanilang mga kaklase. Ang problema ay biglang nagpakita ang isang zombie king dahilan para mapilitan si Crescent na harapin ito kahit halata sa kanya ang sobrang takot. Matapos niyang umatake ng isang beses ay wala na siyang ginawa kundi ang magtatakbo. Ilang sandali lang ay napuruhan siya ng zombie king kaya dito na nagpa siya si Zenos na tulungan ito gamit ang mega heal. Sa sobrang lakas nito ay naluso na lang ang zombie king. Dito lang din napagtanto ni Zenos na si Carmilla siguro ang dahilan bakit maraming undead ang nagpakita. Pagka-uwi niya ay kinausap niya si Carmilla at tama nga ang kanyang hinala. Pero hindi niya ito pinaalis dahil alam niyang malaki ang maitutulong nito sa kanila ni Lily. Kinabukasan ng umaga ay binati si Crescent ng second secretary ni Professor Goldran sa kanya umanong pagtalo sa mga undead at sa zombie king. Pero dahil nakukonsensya siya ay sinabi niya na lang ang totoo na si Zenos talaga ang tumalo sa maraming undead at sa zombie king. Kaya pagkadating ni Zenos sa opisina ni Becker ay ipinaalam sa kanya nito na ipinapatawag umano siya ng Goldran Research Lab. Para sa kanila ay isa itong malaking hakbang para sa kanilang pag-iimbestiga sa pagkawala ni Alfred. Pagkadating niya sa opisina ni Professor Goldran ay may mga itinanong sa kanya si Professor Goldran para masigurado kung nababagay ba siya sa Goldran Research Lab. Katapos ay pinadrawing muli sa kanya ang magic circle na ginuhit niya sa kanilang klase. Matapos niya itong magawa ay sinabihan siya na pwede na siyang mag-umpisa bukas sa laboratory.
Kinabukasan ay nagsimula na siyang sumama sa Goldran Research Faction. May pinuntahan silang pasyente kaya sinamantala niya ang pagkakataon na ito na makita kung paano nanggagamot si Professor Goldran. Dahil dito ay nalaman niya na gumagamit ito ng iba pang mga healers para madagdagan ang kanyang healing spell. Ayon kay Crescent ay ito ang specialty ni Professor Goldran na tinatawag na Health Transfer Magic. Nakadepende naman sa dami ng healers na kailangan niya sa tindi ng pinsala ng kanyang pinapagaling. Naisip ni Zenos na ito siguro ang rason bakit gusto ni Professor Goldran ng maraming healer sa kanyang faction pero ayon naman kay Crescent ay malaki ang posibilidad na dahil din ito sa eleksyon para sa susunod na direktor. Dahil parang maraming nalalaman si Crescent ay tinanong ito ni Zenos tungkol kay Efred. Dito niya na nalaman na nawala pala ito matapos itong maimbitahan ni Professor Goldran sa isang dinner party. Tuwing may idinaraos na dinner si Professor Goldran ay iniimbitahan niya lahat ng mga paborito niya sa Goldran Research Lab. Kagad niya itong ipinaalam kay Becker kaya sinabihan siya ni Becker na mas maganda sana kung magustuhan din siya ni Professor Goldran para maimbitahan din siya sa dinner party na ito. Dahil hindi na din naman niya matatanggihan si Becker ay nais niya na lang nasabihan siya nito tungkol sa kanyang teacher sakaling matapos niya ang kanyang misyon. Kinagabihan ay naisipan ni Linga na pasukin ang klinik ni Zenos para maglinis. Ngunit andito na din pala si Zophian na gusto ding maglinis. Ilang sandali lang ay dumating din si Lo kaya napagpasyahan nila na magtulungan na lang. Kinabukasan ay naatasan si Crescent na bantayan muna ang alagang aso ni Professor Goldran na si Milk at naisipan niya na patulungin din si Zenos. Habang abala ito sa pagpapaliwanag kay Zenos ay biglang may tumawag sa kanya. Ito ay si Mr. Bonds na siyang first secretary ni Professor Goldran. Pero kahit secretary ito ni Professor Goldran ay makikita dito na parang hindi nito ginagalang si Professor Goldran. Bago ito umalis ay binigyan nito ng alak si Crescent na nagdahilan para makawala si Milk. Kagad nila itong hinabol ngunit nang tumawid ito sa kalsada ay nasagasaan ito ng karwahe. Dahil sa matinding pinsala na natamo nito ay labis na nabahala si Crescent sapagkat siguradong malalagot siya kay Professor Goldran. Kailangan ay maibalik ang dating ayos ni Milk pati ang kanyang balahibo na siyang alam niyang hindi na maibabalik pa. Napagpasyahan ni Zenos na tulungan na lang si Crescent na nagulat na lang sa kanyang ginawa. Bagamat maayos na ang kalagayan ni Milk ay minabuti ni Zenos na pagpahingahin muna ito. Pagkabalik niya sa dorm ay niyaya siya ni Umin na makipag-usap at mayroon lang umano itong sasabihin. Gusto lang pala nitong humingi ng tawad dahil nadamay patuloy siya sa paghahanap kay Efred. Hindi kasi ito napapansin ni Professor Goldran kaya hindi tuloy siya makatulong sa pag-iimbestiga sa pagkawala ni Efred. Para naman kay Zenos ay nagpapasalamat na din siya na nagkakilala sila ni Becker dahil maliban sa binabayaran siya ay hindi din sana siya makakaapak sa Royal Hospital at isa pa ay hindi din siya magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang teacher. Pagkabalik ni Professor Goldran mula sa bahay ni Lord Fennel ay napansin kagad ng kanyang secretary na parang may malalim siyang iniisip. Humihingi pala sa kanya ng tulong si Lord Fennel na pagalingin ang kumakalat na rashes sa mukha ng anak nitong si Charlotte. Alam niya na kakailanganin ng maraming healer para mapagaling ito ngunit ang problema ay siguradong hindi papayag ang anak ni Lord Fennel kung maraming makakakita sa sitwasyon ng mukha nito. Pagkalabas niya ay nakasalubong niya si Bonds at ipinaalam nito ang nangyari sa kanyang aso. Kagad niyang pinuntahan si Milk at nagulat siya na parang hindi man lang ito nagtamo ng pinsala. Naisip niya na kagagawan siguro ito ni Crescent kaya pagkabalik nila Zenos ay nakasalubong nila si Crescent na humihingi ng tulong. Siya pala ang napili ni Professor Goldran na magiging assistant nito sa gagawing surgery sa anak ni Lord Fennel. Pilit siyang nagmakaawa kay Zenos na tulungan siya nito dahil sigurado naman siya na hindi niya magagawa ang katulad sa ginawa ni Zenos kay Milk. Ilang sandali lang ay ipinagtimpla sila ni Lily ng kape kaya dito lang nalaman ni Crescent na may kapatid pala si Zenos. Dahil tinuturing niya naman ng kapatid si Zenos ay gusto niya na ituring din siyang kuya ni Lily na kaagad ding tinanggihan ni Lily. Pumayag si Zenos na tulungan si Crescent kaya nang biglang ipinatawag ni Lord Fennel si Professor Goldran ay sumama na din sila. Tumanggi pala si Charlotte na sumailalim sa operasyon kaya humihingi ito ng tulong na kumbinsihin si Charlotte. Pinuntahan nila si Charlotte na nagkukulong na sa kanyang kwarto. Sinubukan itong kausapin ni Professor Goldran ngunit kahit anong sabihin niya ay ayaw talaga nitong sumailalim sa surgery. Sumubok naman si Crescent na kausapin din si Charlotte ngunit nagalit lang ito sa kanya. Dahil dito ay si Zenos naman ang pinasubok ni Professor Goldran. Pero imbis na hikayati ni Zenos si Charlotte ay tinakot niya lang ito sakaling hindi ito sumailalim sa surgery.
Dito na pumayag si Charlotte na kausapin sila at malaman kung ano itong sakit na dumapo sa kanyang mukha. Tinatawag itong odd face at kung hindi ito matatanggal ay kukulubat ang kanyang mukha katapos ng isang buwan. Ngunit ang problema ay ayaw talaga ni Charlotte na magkaroon ng sugat ang kanyang mukha maliban na lang kung maipapangako nila Professor Goldran na hindi magkakaroon ng peklat kung gumaling na ang sugat. Inutusan naman kagad ni Professor Goldran si Zenos na kausapin muna si Charlotte. Nang mapansin ni Zenos ang isa sa ibon na pilay na ay ito ang ginawa niyang halimbawa para pagkatiwalaan sila ni Charlotte. Nangako siya dito na makakasayaw ito muli sa harap ng maraming tao katapos ng kanilang surgery kaya dito na pumayag si Charlotte. Dahil si Crescent ang pinatrabaho ni Professor Goldran ay binubulungan na lang siya ni Zenos sa mga dapat niyang gawin. Ngunit ilang sandali lang ay napansin niya ang isang ugat na nakapulupot sa nerves. Para matanggal ito ay kailangan din nilang putulin ang nerves. Dahil gusto ni Professor Goldran na dito mismo matapos ang operasyon ay pinutol niya ang nerves ngunit isinisi niya ito kay Crescent. Dito na nakialam si Zenos at sinigurado kay Lord Fennel na walang problema ang kanilang operasyon. Simula ng mga oras na ito ay siya na ang nagpatuloy sa operasyon at matagumpay niyang nabalik sa ayos ang mukha ni Charlotte. Nang magkamalay si Charlotte ay kaagad niyang tiningnan ang kanyang mukha sa salamin. Hindi niya mapigilan na mapaluha sa sobrang tuwa at dito niya na din tinanong ang pangalan ni Zenos. Hindi ito natandaan ni Lord Fennel pero buti na lang ay alam ito ng kanilang butler. Kinabukasan ay nagmamadaling kinausap ni Crescent si Zenos dahil naimbitahan umano sila ni Professor Goldran sa dinner party nito. Tuwang-tuwa sila sa balitang ito dahil patuloy lang sa pag-usad ang kanilang investigasyon. Pagsapit ng gabi ng dinner party ay isinama din ni Zenos si Lily dahil pwede naman silang magsama ng kamag-anak o kaibigan. Maliban dito ay ito din ang magiging katulong ni Zenos sa kanyang investigasyon. Una nilang ginawa ay kilalanin ng ibang mga bisita baka sakaling may makuha silang impormasyon. Nalaman nila na tinulungan umano ni Fred noon si Bones dahil sa sobrang kalasingan nito. Dahil dito ay kinausap nila si Bones at inamin naman ito ni Bones pero wala siyang masyadong maalala dahil sa kalasingan. Nagtataka naman na si Zenos kung bakit kaya ginawa itong first secretary ni Professor Goldran. Dahil parang may iniiwasan ito ay gumawa sila kagad ng paraan para magkwento pa ito. Pinainom pa nila ito at katapos ay dinala nila ito sa labas baka sakaling maalala nito ang mga nangyari nung mawala si Fred. Ngunit may madidiskubre pala sila na parang isang malaking sekreto ni Professor Goldran. Tungkol ito sa nangyaring pagsabog 13 taon na ang nakakaraan na siyang nagpabago ng buhay ni Professor Goldran. Sakto umanong kasama sa pagsabog si Lord Fennel at dahil iniligtas niya ang buhay nito ay ito ang naging backer niya sa Royal Hospital. Ipinaubaya na lang nila Zenos si Bones sa staff ni Professor Goldran para makapag-isip-isip sila sa susunod nilang gagawin. Biglang nagpakita sa kanila si Carmilla dahil may alam din pala ito sa nangyaring pagsabog 13 taon na ang nakakaraan. Habang nakatambay sila Zophia sa bahay nila Zenos ay biglang dumating si Zond na may tinamong sugat. Bagamat alam ni Zophia na masisira nila ang mga plano ni Zenos ay wala na siyang nagawa kundi dalhin si Zond kay Zenos. Base sa mga sinabi ni Carmilla kina Zenos ay naisip ni Lily na may nakita siguro si Bones sa ginawa ni Professor Goldran at ito ang panang-blackmail niya para maging first secretary siya. Posibleng nabanggit ni Bones kay Fred ang sekretong ito at ito ang dahilan ng biglaan niyang pagkawala. Pero iba ang naiisip ni Zenos dahil siguradong maraming biktima ang nangyaring pagsabog at ginamit siguro ni Professor Goldran ang kanyang transfer magic para isakripisyo ang iba nang sa gayon ay mapagaling niya si Lord Fennel. Maituturing itong krimen at ito marahil ang dahilan bakit sinisekreto ito ni Professor Goldran. Pagkalabas nila ay napansin nila na parang may pinagkakaguluhan ang mga bisita sa labas. Ito pala ay si Umi na nais makausap si Zenos dahil kasama niya sila Zophia. Galit na galit si Professor Goldran na may mga demi-humans ang gustong manghimasok sa kanyang mansyon. Dito niya na nalaman na kilala pala ni Zenos ang mga ito kaya kinausap niya kagad si Zenos. Binantaan pa niya si Zenos na kung tutulungan niya ang mga demi-human ay siguradong matatanggal na siya sa Royal Hospital. Ngunit hindi na bahala dito si Zenos dahil isa siyang healer kaya kinuha niya si Lily para lapitan sila Zophia. Napagpasyahan naman ni Crescent na tulungan din sila kahit pa ang kapalit nito ay matanggal siya sa Goldran faction. Ngunit hindi na siya kinailangan pa dahil mabilis lang napagaling ni Zenos si Zond. Gayunpaman ay bumilib pa din si Umin sa lakas ng kanyang loob. Kinabukasan ay ipinaalam ni Zenos ang kanyang mga nadiskubre kagabi.
Dahil dito ay naalala ni Becker ang nabanggit sa kanya ni Fred na nasangkot umano ito sa isang aksidente nung bata pa siya at ang pagsabog 13 taon na ang nakakaraan marahil ang kanyang tinutukoy. Dahil bukas nagaganapin ang celebration party ni Professor Goldrand tungkol sa eleksyon ay naisip ni Becker na baka may gawin si Fred dito para makapaghiganti kaya kailangan din niyang umattend dito. Pagsapit ng gabi ay nagkaroon ng going away party sila Zenos kasama sila Umin at Crescent. Hindi pa din matanggap ni Crescent na aalis na si Zenos sa Royal Hospital dahil sa dami na nang naitulong nito sa kanya. Nagpakita sa kanila si Carmille kaya dito na nalaman nila Umin na kaibigan din pala ito nila Zenos. Kinabukasan ng umaga ng paalis na sila Zenos ay biglang may naalala si Umin na ipinapabigay ni Becker na sulat kay Zenos at tungkol umano ito sa kanyang teacher. Pagkapasok nila sa opisina ni Becker ay may nakita sila ditong litrato na siyang ikinagulat nila. Kasalukuyan naman ang nagaganap na ang party ni Professor Goldrand kasama sila Lord Fennel. Pagkadating ni Becker dito ay kinausap niya si Professor Goldrand at napag-usapan nila si Zenos. Nalaman nila Zenos na nakuhanan pala ng litrato ni Bond si Professor Goldrand habang isinasakripisyo nito ang ibang sugatan para lang may salba si Lord Fennel. Nakita din nila dito si Fred at ang mas ikinagulat ni Umin ay nasama din pala sa insidenteng ito ang fiancé ni Becker. Wala silang kaalam-alam na nilaso na pala ni Becker ang mga nasa party kasama si Professor Goldrand. Gusto ni Becker na iparanas muli kay Professor Goldrand ang kaparehong sitwasyon 13 taon na ang nakakaraan. Sa pagkakataon na ito ay kailangan niyang mamili kung sino ang kanyang ililigtas o kung uunahin niya na lang ang kanyang sarili. Dito na nalaman ni Professor Goldrand na kasama din pala sa nangyaring pagsabog sila Fred at ang fiancé ni Becker. Naisip ni Professor Goldrand na baka may antidote na nilikha si Becker ngunit uminom din si Becker dahilan para madagdagan ang kanyang pagpipilian sa kung sino ang uunahin niyang pagalingin. Dahil dito ay napilitan si Professor Goldrand na unahin na lang ang kanyang sarili at katapos ay plano niya na isunod si Lord Fennel. Biglang dumating dito sila Zenos dahil nagkaroon sila kagad ng kutob na maghihiganti si Becker. Sinubukan ni Becker na magpaliwanag pero kahit anong sabihin niya ay hindi pa din ito matanggap ni Crescent dahil mga healer sila na dapat nagliligtas at hindi pumapatay. Napagpasyahan ni Zenos na pagalingin ang lahat dahil alam niya kung ano ang mangyayari kay Becker kung hindi niya ito gagawin. Sigurado siya na ang mas maaapektuhan ay si Umin at ayaw niya itong mangyari. Ni minsan ay wala pang nagsabi sa kanya na malulungkot ito sa pag-alis maliban kina Umin at gusto niya na makabawi sa isinagawa nilang going away party kagabi. Pagkasimula niya ay tinulungan na din siya nila Umin at Crescent. Kaya ilang sandali lang din ay unti-unti nang nagsibangon ang karamihan sa mga biktima. Nagreklamo naman si Professor Goldrand dahil hindi pala ito sinali ni Zenos. Ang isa pa niyang problema ay nararamdaman ng ibang healer ang kanyang ginawa kanina na pagsakripisyo sa mga ito. Sinamantala ni Zenos ang pagkakataon na ito na pagkapirahan si Professor Goldrand at humingi siya ng napakalaking halaga para pagalingin ito. Napilitan na lang ito na pumayag ngunit galit na pala sa kanya si Lord Fennel. Dahil sa ginawa ni Becker ay ikinulong muna siya habang patuloy pa ang investigasyon nila Krishna. Dito niya na sinabi ang totoo na walang laso ng kanyang wine at makakaramdam lang dapat ng panandali ang pagkaparalisa ang mga nakainom para takutin si Professor Goldrand. Akala niya ay nagkamali siya sa kanyang potion pero pinalitan pala ito ng may lason. Posibleng kagagawa nito ni Fred pero gayon pa man ay naniniwala pa din si Becker na may kasalanan pa din siya sa mga nangyari. Buti na lang din ay si Krishna ang may hawak sa kaso ni Becker kaya pwede nitong gamitin ang kanyang Vice Commander privilege para mapalaya si Becker sa lalong madaling panahon. Bago sila umalis ay binalaan ni Becker si Zenos na baka punteryahin siya ni Fred dahil hindi ito nagtagumpay sa kanyang ginawa. Hindi naman nabahala dito si Zenos at sisiguraduhin niya na sisingilin niya ito sa naging serbisyo niya. Wala silang kaalam-alam na ang hinahanap nilang guide ay si Fred pala pero may iba na ang gumagamit sa kanyang katawan. Dito na nagtatapos ang huling episode ng The Brilliant Healer's New Life in the Shadows Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina